niya alam, yun ang magiging dahilan ng kanyang pagkatanggal sa kanyang paglilingkod bilang hari. Kaya tingnan niyo po, no? May mga naglilingkod sa Diyos, hindi naman nagtatagal. Bakit? Kasi sa halip ng kalooban ng Diyos ang sundin, ang kalooban nila ang kanyang sinusunod. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang nais ng Diyos, kapag tinawag ka ng Diyos sa gawain na ito, ang kalooban ni Yahweh ang sundin mo. Amen. Amen ba? May pagkakataon kasi na hindi na natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang kalooban na natin ang ating sinusunod. Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Kakita niyo po si Saul, tinanggal ng Diyos sa kanyang tungkulin at ang ipinalit ay si David. Ano ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya? Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang taong nakalulugod sa akin, na handang tumupad sa lahat ng aking ipinag-uutos. Amen ba? Yun ang hinahanap ng Diyos. Lalaki or taong handang tumupad sa iniuutos ng Diyos. Kung anong pinapagawa ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. Amen ba? At ito ngayon ang hinahanap ng Diyos ngayon. Kaya nga, binanggit ng Bible, kay David na a man after God's own heart. Ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Kaya kita niyo po si David. Kahit anong mangyari, si David ay nagtatagumpay. Bakit? Si David kasi, kahit na siya po ay nagkasala, andoon pa rin ang puso ni David na talagang ang kanyang pagmimithi ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kung ating titingnan, napakalaki ng kasalanan po ni David. Anong kanyang kasalanan? Pangalo niya. Bakit pangalo niya? Pinakuha niya si Bathsheba. Nakita lang yung naliligo si Bathsheba. Pinanood ko nga sa video, yung kasaysayan ni David. Talagang si Bathsheba, naliligo talaga. Nainganyo si David. Bakit? Nung araw pala, kapag pinapaliguan yung isang babae naglilinis, kasi si Bathsheba ay, kung sa babae, katatapos lang. So, sa lumang tipan, may panahon ng paglilinis. Kasi Bathsheba ay panahon ng paglilinis. Kasi pinapaliguan. Nung pinapaliguan si Bathsheba, sexy talaga. Nasilip siya ni David. Kaya pinakuha siya ni David para gawing asawa. Kaya sabi ng doktor, kapag katatapos lang namin hindi nabubuntis, ibaliktad si Bathsheba katatapos lang nagbuntis Kaya yung mga hindi pa nagbubuntis sa may asawa, gayahin nyo yun si Bathsheba. Titiyakin ko sa inyo, magbubuntis kayo. At kayong mga walang asawa naman, ayan na naman tayo. Bakit nga kayo dito nawawala? Tumigil na kayo. Akala nyo, Kung gusto nyo pagpalain ng Diyos, ang advice na ni Pablo, kung kayo ay dalaga at binata at hindi makapagtiis, mag-asawa kayo. At kung kayo ay may kasintahan naman at mayroon kayong gustong gawin na hindi nararapat, magpakasal muna kayo. Ang sabi naman ng iba, Brad, high-tech na ngayon. Ang sasakyan, bago mo bilhin, tinitesting muna yan. Para malaman mo kung talagang okay. Ay, hindi ka naman sasakyan. Kung sasakyan ka, pwede ka i-road test. Nakalang road test ka na ba? Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya kung kayo ay mga dalaga at binata, at hindi kayo makapagtiis, mag-asawa kayo. Kung kayo may kasintahan,
at gusto niyong gawin ang ginagawa ng may asawa, magpakasal kayo. Hindi yung susubukan niyo muna. Alam niyo po, sa Bataan, minsan lang bumagsak ang Bataan nung dumating ang hapon. Pero nung dumating ang mga Amerikano, binawi ang Bataan. Kaya ang Bataan ay nakabangon ulit. Ngayon ay wala ng hapon. Huwag mo nang isusurrender ang Bataan. Kasi delikado yan. Kasi wala ng Amerikanong sasakip sa iyo. Nang ibig sabihin doon, ang Bataan ay nakabangon na, nakatayo na. Wala nang hapong magkapasuko dyan. Kung gusto mong sumuko yan, magpakasal ka. Sigurado surrender yan. Andiyan ba kayo? Kasi nung araw, pagdating sa hapon, sukok talagang Bataan. Kaya ang mga magulang nung araw, pag mayroong dumarating na hapon, pinapatago ang mga anak. Anak, tago may hapon. Ngayon, baliktad, pag may hapon, ang nanay pa ang nakadara pa, anak, labas, labas, may hapon. Nung araw, Pilipino tumatakbo sa hapon. Di mo alam kung saan tatago yan para tumakas sa hapon. Ngayon, hapon ang hindi alam kung saan tatago. Umuwi na ng Japan, nahabol pa. Kaya inahamon ng Pilipinas ang Japan na gusto na mag-gera ulit, ayaw na. Takot na sa Pilipinas, bakit delikado sila? Akala nila, aatrasan sa mga Pilipino at mga Pilipina, hindi na. Baka pagdating ng mga hapon sa atin, kasabi ng mga Pilipinas, sa wakas, dumating na ang aming pangarap. Gising ba kayo? Kaya ngayon, gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Amen. Sino gustong pagpalain? Gayahin natin si David. Si David, kahit nagkasala, pero andun ang kanyang pagmimithi na talagang mapalapit ang kanyang maging malapit siya sa Diyos. Sa kanya galing yung kantang yung kantang Create me a clean heart, O God. Sa kanya galing yun. Bakit? Nagkasala siya kay Bathsheba. At hindi lang kay Bathsheba, pati sa asawa ni Bathsheba, nagkasala si David. Bakit? Pinapatay pa niya ang asawa ni Bathsheba. Ano pangalan ng asawa ni Bathsheba? Urias. Si Urias. Matapang na sundalo. Pero anong ginawa ni David? Istinalang sa gera, sa labanan, para mamatay. Si Urias naman, palibhasa, tapat na sundalo, sumalang sa gera. Kaya naniniwala ko si Urias, pinagpala ng Diyos yun Kasi masunurin. Pinauwi ni David sa bahay para magkaroon sila ng time ni Bathsheba. Hindi umuwi si Urias. Kasi si David ay gustong makatakas. Bakit? Kasi nga naman, pag umuwi si Urias, magkaroon sila ng pagkatalik ng asawa niya, si Bathsheba, nabuntis man ni David. Pero, pag ang pagbibita kasi Urias na nakabuntis, matalino ni si Urias, hindi umuwi. Kaya kayo mga galing sa abroad, na may asawa, pagka-uwi niyo, huwag muna kayo tatabi sa asawa. Palipasin niyo muna isang buwan. Kapag lumubog tiyan yan, ngayon pa lang kayo, tapos lumubog ng tiyan, isang buwan na agad, hindi sa'yo yun. Gising mo ba kayo? Amen. Kaya dapat matalino. Hindi ka ganda. Ang tagal natin nagkita, ay isang buwan muna. Lipas mo na isang buwan. Maniwala ka. Matitiyak mo kung sa'yo o hindi. Mayroon nga isang biyanan, ang anak niya ay lalaki. Ang sabi ng manugang, Mami, ito ang iyong mga apo. Ang sagot ng biyanan, hindi ako sigurado. Ang sabi ng babae, bakit naman po? Kasi ang anak ko ay lalaki.
Kung ikaw ang aking anak, sigurado ko ako ay apo ko yan. Kung ikaw ang aking anak, pero ang anak ko ay lalaki, hindi ako sigurado. Andiyan ba kayo? Ay, sigurado kayo ba ang anak niyo babae? At nakapag-asawa yan? Lahat ang aming anak niyan, apo mo. Pero kung ang anak mo lalaki, ay maniwala ka. Patiin mo muna, pastiyak ka, ay sa anak ko ito. Bakit uso yan ngayon? Anong hinahanap ng Diyos? Taong handang tumupad sa kanyang mga ipinag-uutos. Bakit maraming taong malayo sa Diyos? Kahit na sumasamba, pero malayo pa rin ang puso ng Diyos. Sinasabi natin, Lord, lagi naman ako nasa iyo, bakit hanggang ngayon ito ang buhay ko? Anong gagawin natin? Suriin natin ang ating sarili. Si David, kaya ganon at naging malapit sa puso ng Diyos dahil ang kanyang damdamin ay ayaw niyang mapalayo kay Yahweh El Shaddai. Ano ang kanyang ginawa? Sa kanyang mga pagkakasala, grabe ang kanyang pagsisisi. Hindi niya ginawa ang lumayo sa Panginoon. Alam niyo po, ito ang problema natin. Pag tayo ay nagkakasala, lalo tayong lumalayo sa Panginoon. Huwag mong gagawin na kapag ikaw ay nagkamali o nagkasala, ay lalo kang lalayo sa Diyos. Bagkos, gayahin natin si David, na sa kanyang pagkakasala ay hindi siya lumayo sa Diyos. Ang kanyang ginawa ay lalo siyang nagmithi na mapalapit sa puso ni Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-amin ng kanyang kasalanan. Amen ba? O sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba? Ay umamin na. Narinig niyo ba yun? Ay si David umaamin. Tayo lugmok sa kasalanan, ayaw pa nating aminin. Mayroon nga nang atwira sa akin ng ganyan, Brad, masama ba ang umibig? Ang pag-ibig ay hindi masama. Depende lang sa pag-aalayan mo ng pag-ibig. Kung ang iibigin mo ay may asawa, masama yan. Amen ba? Amen. Nagkakasala ka ng pangalon niya. Nasasabi ata kayo. Okay lang ba kayo dyan? Ay hindi tayo makakalaya kung hindi tayo aamin. Si David, umamin. Sabi mo sa katabi mo, si David, umamin. 2014 na, my dear brothers and sisters. Minsan, ang pangako natin ng bagong taon, hanggang pangako lang. Huwag lang hanggang pangako, gawin natin. Maniwala ka, magbabago ang takbo ng iyong buhay kapag inamin mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga tinawag ng Diyos si David na a man after God's own heart kasi kahit siya'y nagkasala, hindi siya lumayo sa Diyos, inamin niya at siya po ay nagmithi na talagang makapagsisi. Kaya nga yung kantang create me a clean heart, O God, kay David po galing yon. Kasi ayaw ni David na ang puso niya ay balot po ng kasalanan. Ano kanyang sinasabi? Likhain mo, O Diyos, sa akin ang isang pusong dalisay. Hindi ang tunay na sinabi doon. Nagkamali-baliktad lang. Pero malapit na rin. Kasi sa Bible, hindi lang binanggit doon. Kaya nga ginawang kanta niyan eh. Alam niyo ba yun? Create in me
me the joy of thy salvation. Hindi na kasi niya maranasan yon. Kasi pag ikaw ay nasa kasalanan, wala ka talagang joy. May joy ka pag hugas sa plato. Pero joy sa puso, wala yun. Maniwala kayo. Bakit? Kakabaka ka eh. Kakabaka ka, baka hindi ka tuluyan. Kakabaka ka, baka iwanan ka. Huwag kang may tinatamaan nata. Napag-aalata kayo. Huwag kang kayo masarap ko pala ka, para hindi naman nalalaman na kayo yun. Ay wala naman talagang kaligayahan kapag ikaw ay nasa kasalanan. Maniwala po kayo. Laging kakaba-kaba. Kaya gayahin mo si David. Aminin natin sa harap ng Diyos, Lord, nagkasala ko sa iyo. At huwag mo nang ipagpatuloy ang kasalanan. Maniwala kayo sa hindi. Walang pagpapala sa kasalanan. Amen. Ang pagpapala ay nando sa kalayaan. Pag lumaya ka, titiyakin ko sa iyo, kasama doon ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala kayo? Amen. Itutuloy natin ito sa mga susunod na pagkikita natin. Kasi introduction pa lang yun. Magna 9:30 na, 9:20 na. Ialam niyo naman dito, hindi tayo piling lumagpas. Ano pa lang yun, introduction. Susunod, wala ako. Susunod ulit. Doon tayo magsisimula sa unang hakbang. Limang hakbang ito eh. Isa-isahin natin para maintindihan natin kung bakit tinawag ng Diyos si David, a man after God's own heart. Amen ba? Amen. Okay, tayong lahat.